So we'll continue our sermon series sa Ephesians. Buksan lang po ninyo yung Bible niyo sa verse 7 to 10. Pero review lang natin sandali yung ilan po sa mga napag-aralan na natin. So alam po natin at if you are a Christian, naniniwala po tayong lahat na tayo ay pinagpala ng Diyos. Right? Yes? Okay. So araw-araw nagpapasalamat tayo sa mga blessings na bigay sa atin ng Diyos. At least 3 times a day, nagpapasalamat tayo sa blessing ni Lord. Kaso aminin natin, hindi natin lubos na na-realize kung gaano kalaki at kung gaano karami yung mga pagkapalang tinanggap natin mula sa Diyos. That's why nagrereklamo tayo kasi akala natin kulang-kulang yung binibigay ng Diyos sa atin. O may mga bagay na ipinagkakait ang Diyos para sa atin. Ito rin yung dahilan kaya nainggit tayo sa ibang tao na bakit sila mukhang mas pinagpala sila kaysa sa akin. Sana all. Kaya na umaling tayo sa mga maling relasyon kasi akala natin sa pamagitan ng mga relasyon na yon o sa kasalanan na yon makukuha natin ay yung isang bagay na sa tingin natin ay pinagkakait ng Diyos para sa atin. Pero kung alam lang natin kung gaano kalaki, kung alam lang natin kung gaano karami yung pagpapala na tinanggap ng Diyos, tayo na yung magiging pinaka-humble, pinaka-generous, at pinakamadaling pakisamahan ng mga tao sa buong mundo. Pero usually, hindi ganon yung nangyayari. Kasi we still struggle to believe yung laki ng blessings ng Diyos sa atin. So kaya mahalaga na ulit natin pakinggan itong Ephesians 1, 3 to 14. Na binanggit ko na isang mahabang sentence sa Greek na hindi katulad sa English or sa Tagalog na maraming tuldok. And so, nasimulan na natin ito several weeks ago, pero dahan-dahan tayo. Iniisa-isa natin dito yung sinasabi ni Paul sa verse 3 na lahat ng pagkapalang espiritual na tinanggap natin kay Kristo. In Christ. So ibig sabihin, sa pakipag-isa natin kay Kristo, dito dumadaloy ang lahat ng mga limpak-limpak na pagpapala na tinutukoy dito ni Paul. And the last time na nasa Ephesians tayo, nakita na natin sa verses 4 to 6, yung dalawa sa mga pagpapalang ito na attributed primarily sa gawa ng Diyos Ama. So yung pinakauna sa lahat, at dito dumadaloy ang lahat ng mga iba pang mga blessings, ay yung blessing of election. Isang napakalaking pagpapala na piliin ng Diyos para maligtas. Verse 4, He chose us in Him before the foundation of the world. Ang sinabi ni Paul doon, pinili tayo ng Diyos bago pa tayo ipanganak. Actually, bago pa likay ng mundo, from eternity past. And napag-aralan din natin na wala naman tayong katangian. Wala naman tayong anumang qualifications. Wala naman tayong anumang mabuting nagawa or mabuting desisyon na pinagbasihan ng Diyos na maging dahilan para piliin tayo na mahalin ng Diyos. So it's a great blessing. Election. Yung pangalawang pagpapala na nakakabit din sa blessing of election ay yung blessing of adoption o yung pagkupkop sa atin ng Diyos para maging mga anak niya. Sabi sa verse 5, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ. Dahil sa kasalanan, tayo ay by nature children of wrath o anak ng poot ng Diyos, sabi sa chapter 2 verse 3. Pero hindi poot ng Diyos yung tinanggap natin, kundi isang napaka-engrande na privilege na may turing tayo na mga anak ng Diyos. Imagine kung gaano kalaking blessing yung maging isa sa mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung na kay Kristo, kung ano yung para kay Kristo as Son of God by nature, as God's beloved Son, ay para din sa atin. Kung ano yung kayamanan na meron si Kristo, ay siyang kayamanan din na meron ang bawat isa na anak ng Diyos. Dalawa pa lang yung
blessing na pag-usapan natin. But in light of all these blessings, ano ngayon yung dapat na maging tugon natin? Siyempre marami. Na everything na ginagawa natin sa Christian life natin, dapat in response dito sa blessing ng Diyos sa atin. Pero in-highlight dito ni Paul na ito yung pinaka-punot dulo, ito yung pinaka-layunin ng Diyos. Bakit niya tayo nilikha? Bakit tayo niligtas ng Diyos? Ano yun? Verse 6, to the praise of His glorious grace. So kung saan nagtapos yung huli natin pag-aaral, doon naman din nagsimula si Paul sa verse 3. Di ba sabi sa verse 3? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So, dahil na-realize natin na wala naman talaga tayong maiambag. Wala naman talaga tayong qualifications. Wala naman talaga tayong contributions para piliin tayo ng Diyos, para kupkupin tayo na maging anak ng Diyos, para tumanggap tayo ng kahit anong pagkapala ng Diyos. So, ibig sabihin, wala tayong kahit isang bagay na may pagmamalaki sa harap ng Diyos o sa harap ng ibang tao. Katulad nga ng sasabihin ni Paul sa chapter 2, we know salvation is all by grace. Blessing na regalo ng Diyos sa atin. Hindi sweldo na pinagtrabahuhan natin. So that, sabi niya sa chapter 2 verse 9, so that no one may boast. Diba? Sabi din niya sa 1 Corinthians 1:31, ang sino mang nais magmalaki ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. So dalawa pa lang yung mga spiritual blessings na napag-aralan natin. Blessing of election, blessing of adoption. So dagdagan pa natin. Dahil nga sa condition ng heart natin na andun yung unbelief, ang kupad natin na maniwala sa laki ng biyaya ng Diyos sa atin. So let's take a look. Dito pa sa dalawa na makita natin sa verses 7 to 10. Na ngayon naman ay mga pagpapala na primarily attributed sa gawa ng anak ng Diyos, the Lord Jesus Christ. So yung ikatlong blessing na makita natin dito ay yung blessing of redemption. Sabi sa verses 7 to 8, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight. So yung pangatlo. Yung pang-apat ay yung blessing of revelation na makita naman natin sa verses 9 to 10. Making known to us the mystery of His will, according to His purpose which is set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. So bago natin tingnan isa-isa itong dalawa na ito, alalahanin ulit natin yung lagi kong pinapoint out every time we started yung series sa Ephesians, na ang lahat ng pagkapalang ito ay nakakabit kay Kristo. Sabi sa verse 3, God has blessed us in Christ. So ibig sabihin, yung blessing of redemption, nakakabit din kay Kristo. Sabi sa verse 7, in Him, we have redemption. And then yung blessing of revelation, ganun din. Na anumang ipinaalam sa atin ng Diyos, na karunungan na dapat nating malaman, nakakabit din kay Kristo. Ano sabi sa verse 9? Yung plano na yon which He set forth in Christ. And then sa verse 10, to unite all things in Him. So ano yung point? Bakit paulit-ulit na kinukulit tayo ni Paul na in Him, in Christ, in Him, in Christ? Kung wala si Kristo, ibig sabihin, kung hiwalay ka kay Kristo, there is no redemption. There is no salvation. Wag nating tatangkain na hanapin ang anumang pagpapalang nakasulat dito ng hiwalay kay Kristo. Dahil outside of Christ, kahit na anong effort mo na hanapin yung mga blessing na ito, ay hindi mo makikita. You can only find this in Christ. Okay? So blessing number 3, blessing of redemption, o yung pagpapala ng katubusan. Sa salin ng ang Biblia, ganito yung nakasulat. Okay? Babasahin ko po sa salin ng ang Biblia.
Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Okay, so dalawang verses lang yan, pero mula verse 3, sinabi ko na malaman itong passage na ito. So para maintindihan natin, I'll use 4 questions. Nandiyan po yan sa bulletin ninyo, so you can follow. Sasagutin natin yung 4 na tanong. Number 1, okay, anong kahulugan ng pagtubos or redemption? So maraming mga salita na ginagamit si Paul sa New Testament para isalarawan kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Kung ano yung na-accomplish ni Christ sa cross. Pero dito sa passage natin, yung particular image na ginamit niya ay redemption o katubusan. So sino sa inyo ang familiar na sa salitang pagtubos? Kung meron kang nakasanla sa pawn shop, dahil gipit na gipit ka, sinanla mo yung cellphone mo o yung alahas mo, o siguro sa bangko, yung real property. So, we're familiar na hanggat hindi mo natutubos yung isang bagay na yon, hindi yon may babalik sa'yo na pagmamayari mo. At kapag hindi mo na bayaran yung pantubos, ibig sabihin, iba na yung may magmamayari nung dati mong property. Sa biblical language, hindi lang mga bagay ay yung tinutubos. Itong redemption ay karaniwang tumutukoy sa isang alipin. So merong slave, pag-aari ng isang amo, pero para magkaroon ng freedom, yung slave na yon, ay merong magbabayad ng ransom o pantubos para sa kanya. So kung sino yung nagbayad ng pantubos na yon, siya na yung magiging bagong may-ari ng slave na yon. And isang story sa Old Testament na nagpipicture ng redemption na yon ay yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa Exodus. So naalala ninyo yung story na for hundreds of years ay alipin ang mga Israelita ni Pharaoh or ng mga Egyptians. Pero pinalaya sila ni Yahweh para maging kanya, para maging pag-aari niya. Para hindi na si Pharaoh yung may hawak na umaalipin sa kanila. And sabi sa Exodus 13:14 na ang sasabihin daw ng mga parents sa mga anak nila, paglipas ng panahon, para ipaliwanag kung anong nangyari dito sa Egypt, sabi sa verse 14, sa pamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. So yung idea ng redemption ay may kinalaman sa redemption or freedom from slavery. So, spiritually speaking, dahil sa kasalanan, tayo rin po ay mga alipin. Nung wala pa tayo kay Kristo, makita natin sa chapter 2, verses 1 to 2, na itong mga kasalanan, ito yung nilalakaran natin. Ito yung way of life natin. Ito yung buhay natin. Na akala ng mga tao na malaya sila kasi nagagawa nila kung anong gusto nilang gawin. Pero kung namumuhay tayo sa kasalanan, ang reality ay we're not free. We're slaves sa kasalanan. Sabi ni Christ sa John 8:34, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So ibig sabihin, kung meron sa inyo na hanggang ngayon ay wala pa kay Kristo, kung meron sa inyo na hanggang ngayon ay hindi pa Kristiyano, ikaw ay alipin ng kasalanan. Ito yung nananatili mong kalagayan hanggang ngayon. No matter how you feel, na malaya naman ako, nagagawa ko kung anong gusto ko, masaya naman ako. No. You're a slave sa kasalanan. Pero if you are a Christian, ibig sabihin, you have redemption, malaya ka na. Hindi ka na alipin.
Ang sabi sa salin ng MBB, tinubos tayo ni Kristo. Pero ginamit ko yung salin sa ang Biblia kasi mas accurate na katulad sa English, sabi sa ESV, in Him we have redemption. Hindi sinabi na we are redeemed by Christ. Totoo naman pareho. So sa Tagalog, ang sabi dito sa salin ng ang Biblia, tayo ay merong katubusan. So, hindi lang ito tumutukoy sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ito ay tumutukoy sa blessing na nasa mga kamay natin as our possession. Hindi lang ito tumutukoy sa past event ng ginawa ni Christ para sa atin. Ito ay tumutukoy sa ongoing or present na state or possession natin. So, ibig sabihin, pinalaya ka na, tinubos ka na, at bilang Kristiyano, dahil na kay Kristo ka, magpapatuloy ka na malaya. Hindi na tayo babalik doon sa buhay natin na tayo ay mga alipin ng kasalanan. We now belong to Christ. We are not our own. Hindi na dapat yung kasalanan yun na susunod sa atin. Hindi na dapat yung sinasabi ng puso natin yun na susunod sa atin. Di ba sabi din ni Paul yun sa 1 Corinthians 6:19-20. Sinabihan niya yung mga taga-Korinto, particularly dahil sa kasalanan nila, sa sexual immorality nila. You're not your own. You were bought with a price. Meron nang bumili sa'yo. Meron nang tumubos sa'yo para mapalaya ka. So, your next question, paano tayo tinubos? Ano yung pinambayad para sa kalayaan natin? Hindi pwedeng, meron pambayad kasi hindi pwede na basta palampasin lang ng Diyos yung kasalanan natin. Na inawit natin kanina yan, dun sa sukdulang biyaya. Na when we think of the grace of God, hindi ibig sabihin na babaliwalay na ng Diyos yung kanyang kabanalan, yung kanyang katarungan, yung kanyang katuwiran. Diba kaya narinig natin dun sa song kanina. Banal at makatarungan ng Diyos. Para matanggap natin yung pagliligtas ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, hindi niya pwedeng isantabi o kontrahin o baliwalain yung kanyang holy and righteous character. So kaya kailangan ng tutubos. Kailangan merong ibayad para sa pananagutan natin sa kasalanan. And very clear dito sa passage natin sa verse 7 na si Kristo ang ipinambayad ng Diyos para matubos tayo. Ano sabi sa verse 7? Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So, yung mga Israelita, nung sila ay alipin sa Ehipto, di ba nag-provide ang Diyos ng paraan sa kanila para maligtas sila dun sa ikahuli o ikasampung salot na papatayin ng Diyos ang lahat ng panganay sa Ehipto. At mamamatay din yung mga panganay ng mga Israelita. Maliban na lang if they were redeemed by the blood. So anong pinagawa ng Diyos? Kailangan nilang kumuha ng isang panganay na lalaking tupa na isang taong gulang na walang kapintasan. Kailangan nila yung patayin, kailangan ihandog, tapos yung dugo ng tupa na yon ay ipapahid dun sa hamba ng kanilang pintuan. Para sa oras na dumating yung anghel ng Panginoon na papatay sa lahat ng panganay sa Ehipto, tao, hayop, mayaman o mahirap, alipin o malaya, maliligtas sila. Para hindi sila mamatay. They were saved by the blood of the Lamb. And alam natin na yon ay anino lang ng gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. We were redeemed. We have redemption through His blood. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng buhay ni Kristo na inialay sa krus na para siyang tupa na dumanak yung kanyang dugo para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Do we appreciate kung gaano kahalaga, kung gaano ka-precious yung dugo ni Kristo na ibinuhos for our ransom? 1 Peter 1:18-19.
You were ransomed or redeemed, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Kung alam mo kung gaano ka precious yung dugo ni Kristo na ipinambayad sa iyo, bakit hindi natin papahalagahan yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Kung ganyan pala kalaki yung halaga na ipinambayad para matubos ka. Sino ba si Jesus? Sino ba yung namatay sa krus para sa atin? Diba nasabi sa verse 7, in Him we have redemption through His blood. Kung ikakabit mo yung in Him, doon sa verse 6, ano yung huling salita na makikita natin sa verse 6? Sino yung in Him? In the beloved. Alam natin si Kristo yon. He is the beloved Son of God. Ibig sabihin, hindi ba natin na-realize na yung ipinambayad na pantubos para sa atin na mga narapat lang tumanggap ng puot ng Diyos, para sa atin na sumuway sa mga utos ng Diyos at paulit-ulit na sumusuway sa utos ng Diyos, ay ang dugo ng minamahal na anak ng Diyos, na lahat ng kanyang ginagawa ay nakalulugod sa Diyos. That's amazing love. Naialay ni Kristo yung sarili niyang buhay to secure our eternal redemption. Sabi sa Hebrews 9. So, ano ibig sabihin ng katubusan? Ano yung ipinambayad na pantubos? So ano ngayon ang resulta? Ito yung pangatlong tanong. Anong resulta? If we have this redemption. Another blessing. Pero isinama na rin natin dito sa blessing of redemption. Verse 7 pa rin. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na, ano ibig sabihin? Kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, napatawad yung mga kasalanan natin. Hindi na tayo mananagot sa Diyos. Wala na tayong kailangan bayaran sa Diyos. Hindi dahil meron tayong ginawa. Hindi dahil meron tayong ginawang mabuti para suklian tayo ng Diyos. Okay na. Bayad na yung kasalanan mo. Binayaran mo na. No. Napatawad yun dahil sa ginawa ni Kristo. Ganun din sabi sa Colossians 1:14. Na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Meron tayong atraso sa Diyos. Malaki yung atraso natin sa Diyos. Yung sinabi niya na dapat natin gawin, hindi natin ginagawa. Yung sinabi niya na hindi natin dapat gawin, yun yung ginagawa natin. At kahit ginagawa natin yung mga bagay na sinabi ng Diyos na dapat natin gawin, to be honest, alam natin sa heart natin, na ginagawa pa rin natin yung mga bagay na yun, not for His glory, but for our own selfish interest. So malaking utang natin sa Diyos. Wala ni isa man sa atin na makakabayad doon sa utang ng Diyos. Araw-araw pa nga na nadadagdagan yung utang natin sa Diyos. How can we possibly pay yung ransom na kailangan? Only through Christ. Na sa Kanyang kamatayan sa krus, binayaran niya lahat ng pagkakautang natin. Jesus paid it all. Paano nangyari yun? Kasi nung nakapako si Kristo sa krus, itinuring ng Diyos ang Kanyang anak na walang kasalanan. Itinuring niya na isang makasalanan. Para sa sino man sa atin na magtitiwala kay Kristo, if we are united to Christ, ibig sabihin lahat ng kasalanan natin na kay Kristo. Lahat ng katuwiran at mabuting ginawa ni Kristo, lahat ng bagay na nakalulugod sa Diyos na na kay Kristo ay nasa atin. 2 Corinthians 5:21. That's a great exchange. So, hindi ba isang napakalaking pagpapala yung katubusang bigay sa atin ng Diyos? Hindi lang binura ni Kristo yung bilyong-bilyong pagkakautang natin sa Diyos. Burado na lahat yun, pero nag-transfer pa siya sa bank account natin ng bilyon-bilyon.
I'm not talking about money. Kapag yung pa rin yung naiisip ninyo, you're missing the point of everything. Ang pinag-usapan natin dito is spiritual wealth, hindi material wealth. So yun yung malaking resulta ng pagtubos sa atin ng Diyos, kapatawaran ng mga kasalanan. Number 4. Ano mga katangian ng Diyos yung nahayag sa pagtubos na ito? Kung ganito tayo tinubos ng Diyos, kung ganito tayo pinatawad ng Diyos, if we reflect carefully, makikita natin na ito yung mga katangian ng Diyos na hindi yung katangian natin yung na-highlight. Sasabihin na iba, tingnan mo, ang laki ng pinambayad sa'yo. So nagpapatunay lang yan kung gaano kalaki yung value o yung worth mo sa Diyos. Rather, naka-highlight dito ay yung kung sino ang Diyos, kung ano yung character ng Diyos. And we can see at least 2 dito sa verses 7 to 8. Yung una ay tungkol sa kanyang biyaya, sagana at nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Yung nahayag dito sa blessing of redemption. Ano sabi sa dulo ng verse 7? Ayon, so tinubos tayo, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin. Na pinasagana niya sa atin. Wealth of grace. Tingnan niyo simula pa lang ng Ephesians, sa verse 2, binanggit na ni Paul yung grace. Grace and peace. And then pagdating sa verse 6, tinawag niya yung grace na yun na glorious grace. Tapos pagdating naman dito sa verse 7, the riches of His grace. And then pagdating sa chapter 2, verse 7, the immeasurable riches of His grace. Ano yung gusto ni Paul na mangyari dito? Ano yung gusto ng Diyos na mangyari dito na mas maging malaki yung pagtingin natin sa biyaya ng Panginoon sa atin? Lagi natin narinig yung word na grace. But are we still amazed kung gaano kalaki, kung gaano kayaman yung biyaya na tinanggap sa atin ng Diyos? Alam natin na yung grace na yun ay undeserved blessing. Pero do we realize na hindi lang yung konti, hindi lang yung napakarami, kundi nag-uumapaw yung biyaya ng Diyos na ibinuhos sa atin. So yung word na ibinuhos ay salin ng MBB sa verse 8. Sa ESV, which He lavished upon us. So ibig sabihin, try to imagine, panahon na hirap ka sa pera, tapos may nagbigay sa iyo ng 1,000 pesos. Blessing? Yes. Pero paano kung may nagbigay sa iyo ng 1 billion pesos? Scam na yan. It's too good to be true. Or nung time na init ka, pakainit. Kapag na-realize mo yung word na ibinuhos, last week ginamit ni Ralph yung term na ambon at saka ulan. So, hindi lang ambon, kundi ulan. Dagdagan pa natin. Hindi lang ulan, kundi buhos. Do you experience yung buhos ng ulan? Na kahit saan ka magpunta, siguradong basang-basa ka sa ulan. Kahit saan tayo magpunta, kahit sa mga times na we're struggling to believe yung grace ni God, pero yung truth na sinasabi dito ni Paul, ibinuhos sa atin. There's no more room. There's no more for God to give. Kasi ibinuhos niya na ang lahat. Ang ibinigay niya si Kristo. Aside from the grace of God, nahayag din sa blessing na ito ng redemption yung wisdom ng Diyos. Sabi sa dulo ng verse 8, sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, in all wisdom and insight. Okay, so medyo
merong interpretive difficulty. Kasi yung iba, yung ibang commentaries, ang tingin nila, ang tinutukoy dito ay yung karunungan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi yun naman yung makita natin sa pagpunta na natin sa verse 9. So nakadugtong yun sa verse 9. Pero I think na ito ay mas nakadugtong dito sa verse 7 and 8. Na nag-highlight hindi sa karunungan na bigay ng Diyos sa atin, kundi sa karunungan ng Diyos in accomplishing itong blessing of redemption para sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at pagkaunawa. Wisdom, insight. So, magkahawig naman yung salita na yun. Parang may kinalaman sa kaalaman. May pagkakaiba pero meron ding overlap. Pero ibig sabihin lang, lahat ng ginagawa ng Diyos, ginagawa niya ayon sa kanyang karunungan. Hindi siya yung basta-basta lang. Hindi siya yung pachamba-chamba lang. Lahat ito ay nakaplanong mabuti sa Diyos. In His wisdom, siya yung nag-set kung ano yung best goal para sa atin. In His wisdom, siya rin yung nag-set kung ano yung dapat nating, kung ano yung mga paraan para ma-achieve yung best goal na yon, yung kanyang layunin. So, ibig sabihin, mula sa pagpili ng Diyos sa atin, hanggang sa paglalatag ng daan sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, hanggang dumating sa atin yung gospel, hanggang sa lahat ng bahagi ng buhay natin, hanggang sa dulo, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, inilatag na ng Diyos ang lahat, ayon sa kanyang karunungan, according to His wisdom. Hindi nagpalabunutan ng Diyos na para bang merong, ano tawag dito, yung umiikot na gano'n, tambiolo, na nabunot yung pangalan mo, ito, ililigtas ko, nabunot ko. Hindi pinagtagpi-tagpi lang ng Diyos yung mga nangyayari sa mundo to accomplish yung salvation natin. Everything is according to His wisdom. Hindi haphazard ang Diyos. Carefully planned yung salvation natin. Nakaplanong mabuti. At lahat ay may isa sa katuparan ayon sa kanyang plano. Sabi ng isang commentary, si Tillman, sabi niya, God's carefully considered willingness to pay such a price for the forgiveness of the sins of His people reveals something about His character. He's not merely a gracious God. Alam natin siya ay gracious God. But sabi niya, but an overwhelmingly gracious God. Yan ang Diyos na nagpadala kay Kristo para tubusin tayo. Hindi lang siya gracious God. He is an overwhelmingly gracious God. So yung question ko sa inyo, ganyan ba kalaki ang pagkakilala natin sa Diyos? When you think of yung blessing of salvation, ganito ba kalaki yung pagtingin natin sa biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos? Blessing number 4. So punta na tayo sa ika-4, yung blessing of revelation. So bukod sa blessing of election, blessing of adoption, blessing of redemption, ito pa yung isa, revelation, verses 9 to 10, na ipinaalam niya sa atin, He revealed, He made known, ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, mga bagay na nasa kalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So tulad ng ginawa natin kanina, I will ask some questions para maintindihan natin ito. So ano yung ipinaalam sa atin ng Diyos? Unang tanong. So may ipinaalam sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, kung wala itong revelation ng Diyos, hindi natin ito malalaman. Kahit na mag-research ka, kahit na matalino ka, kahit na masipag ka mag-aaral, hindi mo malalaman kung hindi ito ipinaalam ng Diyos. Malaking blessing kapag marami kang alam. Pero, baliwala ang lahat ng marami mong alam kung hindi mo alam itong revelation na tinutukoy dito ni Paul. Ano yon? Ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. The mystery of His will. Sa Bible, pag pinag-uusapan yung mystery, hindi ito tumutukoy sa isang bagay na imposibleng malaman. Imposibleng malaman sa sarili natin.
Pero, yes, nung una nakatago yung kaalaman nito, nung unang panahon. Pero ngayon, sa pagdating ni Kristo, ipinaalam sa atin, ni-reveal sa atin ng Diyos kung ano yung dapat nating malaman. At ito'y may kinalaman sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, ito yung gusto niyang mangyari. Ito yung paraan kung paano niya isasakatuparan yung plano niya. Pagdating natin sa chapter 3 ng Ephesians, i-discuss pang mabuti ni Paul, yung ibig sabihin ng mystery, na tinanggap niya by revelation, sabi sa verse 3. And sa verse 4, tinawag niya ito na the mystery of Christ. Nakasama dito yung katotohanan na yung pagliligtas na ginawa ng yung pagliligtas ng Diyos na nakita lang natin yung anino, yung mga types, yung mga patterns, yung mga promises sa Old Testament. Lahat ng yon ay nagkaroon ng katuparan kay Kristo. That's the mystery of Christ. Ito yung mabuting balita ni Kristo na siyang paraan ng Diyos to accomplish His redemptive plan. At syempre kasama din dito kung paanong hindi lang mga Hudyo, kundi mga Hentil, all nations, kasali tayo, ay kasama doon sa plano ng Diyos in Christ. So ibig sabihin, kung hindi mo pa alam yung mabuting balita na yon, in a sense na pinaniniwalaan mo yung the word of truth, the gospel of your salvation, nababanggitin niya sa chapter 1, verse 13. If you still don't know that, lugi ka. Kahit sa tingin mo napakayaman mo. Kahit sa tingin mo ang saya-saya mo. Dahil maraming nagmamahal sa'yo. If you don't know that revelation, lugi ka. But if you know that, napakalaking blessing. Napakalaki. So number 2. Ano yung nag-udyok sa Diyos na ipaalam ito sa atin? So, kung alam mo yung mystery of the will, ibig sabihin, meron tayong malaking privilege na, ay, alam ko ito. Hindi alam ng iba. Yung alam ng mga Kristiyano, hindi alam ng mga non-Christians. At least, not in a way na magbe-benefit sila dito sa spiritual blessing na meron tayo. So, para bang meron tayong insider information. Yung kapag meron kang alam na hindi alam ng iba, di ba you feel special? VIP. Pinaalam sa akin. Kaya maraming chismoso. Gusto malaman yung mga alam ng iba. They want to feel special. Pero bakit alam mo? Bakit yung iba hindi alam? Dahil ba bobo o tanga ibang tao tapos ikaw ay matalino? No. Sa mga nakaraang sermon, alam na natin yung sagot, no. So paano natin sasagutin yung question na ito na ano yung nag-udyok sa Diyos na ipaalam ito sa atin? Sabi ni Paul sa verse 9, ayon sa kanyang mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Sa salin ng Legacy Standard Bible, according to His good pleasure which a purpose in Christ. Yung word na ito na good pleasure, nakita na natin sa verse 5, na yung pagpili sa atin ng Diyos, yung pagkupkop sa atin ng Diyos para maging mga anak niya ay according to the good pleasure of His will. So consistent ito sa emphasis ni Paul. At dito sa verse 9, sinabi niya na ipinaalam niya sa atin yung plano niya kung paano isa sa katuparan ng pagliligtas niya yung kanyang redemptive purposes, hindi dahil mas madali tayong umintindi kaysa sa iba. Di ba, pagka nagtuturo ka, kapag yung estudyante mo ay ang hirap umintindi, bahala ka na sa buhay mo. Dito na lang tayo sa mga honor students. At least mas madali silang umintindi. Pero ipinaalam sa atin ng Diyos yung mga bagay na yon, not because we are more deserving or more qualified kaysa sa iba. Yun ay dahil lang saan? Sarili niyang kagustuhan. And not dependent in any way kung ano man yung meron tayo. So again, yung emphasis dito ni Paul na itong mabuting layunin o kagustuhan ng Diyos ay kanyang itinakda kay Kristo. Ayun na naman, in Christ. Na ibig sabihin, yung plano ng Diyos kung paano tayo tutubusin, kung paano ipapaalam sa atin yung kailangan nating malaman para maging beneficiaries tayo ng redemption na yon, ay hindi pwedeng hiwalay kay Kristo. Hindi pwedeng ipinalam sa atin separate from Christ. Hindi natin na para bang pwedeng paghiwa-hiwalayin ang tatlong persona ng Trinity.
No. Our redemption and God's revelation of that redemptive plan cannot be accomplished apart from Christ. Hindi pwede. Ganyan kahalaga si Kristo sa pagliligtas sa atin. Ganyan kahalaga si Kristo sa buhay natin. Last question. Ano yung hiwaga ng kalooban ng Diyos? So, nakita na natin yung ilan. Pero meron pa siyang sinabi na ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari sa dulo ng panahon. Ito yung plano ng Diyos. Sabi sa English Standard Version, as a plan for verse 9 and 10. As a plan for the fullness of time, to unite all things in Christ, things in heaven and things on earth in Him. So, yung plan na ito ay, sa Greek ay oikonomia. Narinig niyo yung word na economy. Actually, nanggaling yun sa word na pamamahala ng isang household. Administration or stewardship na isang household. So, pag ginamit ito tungkol sa Diyos, ibig sabihin, ito yung pangangasiwa ng Diyos na sa kanyang karunungan at kapangyarihan ay isinasaayos niya ang lahat to accomplish His redemptive purposes. Walang papalpak kahit isa sa plano ng Diyos. Walang hindi matutupad. So ngayon, meron tayong roofing project. Mayroong plano yan. Pero sa mga projects, may mga hindi natutupad sa plano. Pero sa plano ng Diyos, walang hindi matutupad kahit isa. Sabi dito, for the fullness of time. So, ibig sabihin na ina-highlight dito na lahat naman ng event, kahit yung mga maliliit na nangyayari sa buhay natin or sa history, ay nasa kamay ng Diyos. Pero hinighlight niya dito yung merong mga significant events sa kasaysayan, yung fullness of time, na nangingibabaw yung paggawa ng Diyos. Tulad ng pagdating ni Kristo. Tulad ng sakripisyo na ginawa niya sa krus para sa atin. Tulad yung inaabangan natin na mangyayari. Yung second coming of the Lord Jesus Christ. At ano yung sabi ng Diyos na mangyayari at the end of history? To unite, ito yung gagawin niya, to unite all things in Christ. Ano yung all things na tinutukoy dito? Sabi niya, all things in heaven and things on earth. So maraming mga haka-haka, yung mga interpretation. Ano yung things in heaven? Yung mga anghel sa heaven. Yung mga tao sa lupa. O yung mga tao na nauna na sa heaven. At yung mga tao na nasa lupa pa. But most likely, I think tumutukoy ito sa buong nilikha ng Diyos. Alala niyo Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Ibig sabihin, nilikha niya ang lahat ng bagay. Ano nangyari? Dahil sa kasalanan. Dahil nagrebelde yung tao sa Diyos, ano nangyari? Hindi lang tao yung naapektuhan. Hindi lang naapektuhan yung relasyon natin sa Diyos. Hindi lang naapektuhan yung relasyon natin sa ibang tao. Every part of God's creation ay apektado ng kasalanan. Sabi ni Paul sa Romans 8:22, the whole creation has been groaning, dumadaing. And then so, ang plano ng Diyos, lahat ng apektado ng kasalanan ay aayusin niya. Aayusin niya lahat. Verse 21 ng Romans 8, to be set free from its bondage to corruption. Merong disorder, merong chaos, merong broken, hindi lang sa buhay natin. Hindi lang sa loob ng bahay natin. Hindi lang sa bansa natin. Of course, that's obvious. Hindi lang sa buong mundo. That's obvious. Pero tinutukoy dito ni Paul, merong disorder, merong chaos sa buong universe. Sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya dumating si Kristo. To make everything right. Kaya muling babalik si Kristo. To finally make everything right. To unite all things in Him. Siya lang yung makagagawa nito. Colossians 1:19-20. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven,
making peace by the blood of His cross. Ganyang kalaki yung epekto ng ginawa ni Kristo sa krus. Not just for our personal salvation. Of course, hindi ibig sabihin nito ay universalism, na lahat ng tao ay maliligtas. Napakalinaw ng Biblia na hindi lahat ay maliligtas. Pero ang implication nito, at least for us, ay malaman natin na yung sakop ng redemptive work ni Christ ay hindi lang para tayo iligtas individually. Hindi lang tayo para iligtas na buong church, kundi para ayusin ng Diyos ang lahat ng mali sa buong nilikha ng Diyos. At mangyayari lang ito again sa pamamagitan ni Kristo. Wala nang iba. Not by politics, not by community transformation, hindi sa pamamagitan ng mga magagandang batas na ipapatupad. Mangyayari lang itong kaayusan na ito through Christ. Pakinggan ninyo yung sinasabi ni John Calvin. Medyo mahaba ito pero babasahin kong dahan-dahan. About this, sabi niya, out of Christ, all things were disordered. And that through Him, they have been restored to order. And truly out of Christ, what can we perceive in the world but mere ruins? We are alienated from God by sin. And how can we but present a broken and shattered aspect? The proper condition of creatures is to keep close to God. Such a gathering together as might bring us back to regular order, the apostle tells us, has been made in Christ. Formed into one body, we are united to God and closely connected with each other. Without Christ, on the other hand, the whole world is a shapeless chaos and frightful confusion. We are brought into actual unity by Christ alone. By Christ alone. Wala nang iba. So, ganito na ba kalaki? Ganito ba kalawak yung pagtingin mo kay Kristo at sa ginawa niya? O hanggang ngayon, ang isip mo pa rin when you heard the gospel, tungkol lang ito sa kung paano ka maliligtas, kung paano ka makakatakas sa impyerno, pag namatay ka at mapupunta ka sa langit. O tingin mo dito ay tungkol lang sa magkakaroon ka ng magandang o maayos na buhay sa ngayon. So ang prayer ko, may the Lord grant all of us eyes to see kung gaano kalaki, kung gaano kalawak yung blessing of redemption and revelation na matatanggap lang natin sa pamamagitan ni Kristo. Wala nang iba. So, hindi lang ito tungkol sa kung ano yung alam natin. So, we need to remember na hindi lang ito tungkol sa, okay, alam mo, pinaniniwalaan mo yung ginawang pagliligtas sa iyo ni Kristo. And I pray na every one of us will truly believe na si Kristo yung kailangan natin for our salvation. Pero dapat din natin tanungin yung sarili natin. Ano ngayon? Kung alam natin ito, ano yung mga personal implications nito? Ano kung alam mo o naranasan mo yung katubusan na ginawa ni Kristo para sa iyo? I'll just give 4. Anong implikasyon nito sa relasyon mo sa Diyos? Kung alam mo na ganito pala kayaman yung biyaya ng Diyos na ibinuhos sa iyo, di ba, lagi ka na magpapasalamat sa Diyos, Lord, salamat po, napakarami mong blessing sa akin. Di ba ito yung magmamotivate sa iyo na sambahin ng Diyos palagi, lalo na together with our church family? At kung alam mo na ganito pala inihayag ng Diyos yung karunungan niya, ibig sabihin, di ba ito yung mag-uudyok sa atin para magtiwala sa paraan ng Diyos kaysa sa sarili nating diskarte, yung pagtitiwalaan natin? Kung alam mo na ginagawa ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan, hindi ba mas mamamangha ka na ginusto ng Diyos na iligtas ka, na ibigay ng Diyos yung kanyang anak para sa iyo? So ano yung pagmamalaki natin sa harapan ng Diyos? Wala. Yung pangalawa, ano implikasyon naman ito sa pagpaglaban natin sa kasalanan? Kung tinubos na pala tayo sa pagkakalipin sa kasalanan, gagamitin mo ba yung kalayaan na meron ka ngayon para bumalik sa kasalanan?
Pag-aaralan pa natin ito sa Ephesians chapter 4, chapter 5. Napapaalipin ka ba ulit sa kahalayan, kalaswaan, kabastusan? If you're already redeemed by the blood of Christ, papaalipin ka ba ulit sa galit, sa inggit, sa sama ng loob, sa kasakiman, sa katamaran, sa paninirang puri? Ibig sabihin, kung malaya na tayo, meron na tayong kapangyarihang labanan yung natitirang kasalanan sa puso natin. We no longer need to live as if we are slaves to sin. Malaya ka na. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi na kasalanan ang masusunod sa buhay mo. Hindi na yung gusto ng puso mo ang masusunod. Kundi si Kristo. Do you submit your will to Christ? Number 3. Paano naman tayo tutugod sa mga nagkakasala sa atin? Kung kasama sa katubusan, yung kapatawaran ng kasalanan, paano mo tatratuhin yung mga taong may atraso sa'yo? Magtatanim ka ba ng sama ng loob sa kanila at gagantihan sila sa masama nilang ginawa? Hindi ba't patatawarin natin sila tulad ng pagkapatawad sa atin ng Diyos? Hindi ba't mamahalin natin sila tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos? Hindi ba't tatratuhin natin sila ng may kabaitan at kabutihan tulad ng pagtrato sa atin ng Diyos? Kahit ilang beses nating sinalbahe ang Diyos, kahit kailan hindi naging salbahe ang Diyos sa atin. How about if you have some relational conflict? Lalo na sa mga kasama natin sa church. Lalo na sa mga taong tinuturing natin na kapatid natin sa Panginoon. Kung ang plano pala ng Diyos, one day, sa pagbabalik ni Kristo to unite all things in Him, bakit natin hindi sisimulan ngayon na gawin ang lahat na magagawa natin para makipagkasundo? Para mapag-usapan kung ano yung dapat pag-usapan. Sa asawa natin, sa kapatid natin sa Panginoon, sa may utang sa'yo, sa may atraso sa'yo. So ang layunin ng pagtubos sa atin ni Kristo ay hindi lang para ipagkasundo tayo sa Diyos. Ang layunin ng pagtubos sa atin ni Kristo ay para ipagkasundo din tayo sa bawat isa. Lastly, paano naman yung pagtingin natin sa mga nangyayari sa araw-araw? Yung bang, pastor, ginagawa ko naman lahat ng effort ko para magkasundo kami mag-asawa. Ginagawa ko naman lahat to reach out. Yung mga kapatid natin na may tampo sa ilan dito sa church. Pero wala pa rin. Hindi pa rin naayos yung relasyon namin mag-asawa. Hindi pa rin bumabalik. Yung mga kinukumusta natin ng mga members natin na matagal na nawawala at may conflict sa ibang members. Paano kung dalawang pamilya hindi magkasundo? Paano kung ang daming kaguluhan na nangyayari sa paligid natin? Paano kung ang daming kaguluhan na nangyayari sa mundo? Kung alam natin yung planong pagliligtas ng Diyos ay saklaw ang lahat ng nangyayari sa kasaysayan. It's not just about your personal history. It's about everything sa kasaysayan. At kung alam natin, yun yung plano ng Diyos, ibig sabihin, aabangan natin yung katuparan ng lahat ng iyon sa pagbabalik ni Kristo. At gagawin natin, habang naghihintay tayo, sa araw na yun, gagawin natin ang lahat ng magagawa natin. Patuloy natin ipipreach yung gospel sa mga non-Christians. Patuloy natin na aabutin yung mga tao na we're not in good terms sa relationship natin. Patuloy tayo magdi-disciple. Patuloy natin didisiplinahin yung mga kapatid natin na nagkakasala. Patuloy tayo makikipagkasundo at gagawa ng anuman para magkaisa, magkaroon ng unity sa church until that day that everything will be made right. Itatama, aayusin ng Diyos ang lahat. One day, balang araw, sa pagbabalik ni Kristo. And if we know that, kung alam natin, ganito pala kalaki yung blessing sa atin, if we are in Christ, yung blessing of election, blessing of adoption, blessing of
redemption, blessing of revelation na nasa atin because of the gospel of the Lord Jesus Christ. This changes everything. Absolutely everything. Let's pray. Our Father in heaven, ito po kami, lumalapit sa iyo. We still struggle with unbelief. Patawarin mo kami. Tulungan mo kami na panghawakan ang biyaya ng pagtubos ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami na panghawakan ang katotohanan na kami pinatawad na sa lahat ng aming mga kasalanan. At tulungan mo kami na mamuhay ayon sa katotohanan ito. This is our prayer. In Jesus' name.